1 year has passed, and I can't help but look back. There are moments of doubt, days filled with anxiety, and nights I thought I wouldn't make it through. But life has its way of surprising us, because here I am now, still breathing, still fighting, still smiling. And just when I thought I had everything planned, life gave me another gentle nudge, a reminder that not all plans go the way we expect. Supposedly, may flight na ako papunta sa isang lugar na matagal ko na plano. Lahat ay ayos na. Pero sa araw na yon, I don't even know why. May kung anong pakiramdam na nagsabi sa akin. At parang may bumulong na, hindi dyan, iba ngayon. Maybe life just wanted me somewhere else. No itinerary, no expectations. Just me, chasing peace and moments I didn't plan for. And somehow, this unplanned trip turned out to be exactly what I needed. Sometimes, the best journeys are the ones that weren't supposed to happen. And this is how I celebrated my birthday. Not by flying somewhere I expected, but by finding myself in a place I was meant to be. I'm going to Batad, Banawi, Ifugao. Dalawa lang ang pwede mong sakyan na bus papuntang Banawi, either Coda Lines or Florida. For the last minute, I tried to book online sa Coda Lines, but unfortunately, all seats are currently fully booked. Kaya nag-decide tayo na mag-walk-in na lang as a chance passenger. May mga times kasi na yung mga reserved passenger nagka-cancel at hindi na nagtutuloy. Pero as I suggest, mas maganda pa ding magpabook na maaga para hindi na hassle sa part nyo at kung hindi nyo gusto na bigla ang lakad. Eto na nga, naghintay tayo pero wala na tayong naupuan at kinakailangan natin humabol sa Florida bus sa huling trip nito para matuloy ang ating lakad. Buti na lang bago umalis nakahabol tayo. Ang biyahe papuntang Banawi, Ifugao ay kadalasang dalawa lang ang trip kada araw, isang pang alas 8 at isang alas 9 ng gabi. Tumatagal ang biyahe ng 11 hanggang 12 oras. Medyo nakakangalay at hindi komportable. Lalo na yung hindi sa prepared seat mo ikaw nakaupo. Pero ayos lang yan. Sanay naman tayo sa ganitong mga biyahe. Nakarating na tayo dito sa Banawi ng alas 8 ng umaga. Sa pagbaba mo ng bus, may mga tricycle na nag-aabang sa'yo para arkalahin mo. Dahil ang papuntang Batad ay medyo malayo at matarik. Pero kailangan mo muna magdaan sa tourism office nila. I decided to walk na lang muna papuntang tourism office dahil malapit lang naman ito sa terminal. Dito sa tourism office, kailangan mo magbayad ng environmental fee. Dito na din pala ako nakakuha ng sasakyan papuntang Batad.
medyo pricey ang biyahe mo kung solo mo lang ang trike. Nasa 1,000 din siya, pero kung marami kayong maghahati-hati ay mas magiging magaan. Pero at this point, solo lang natin pupunta. Tumatagal ang biyahe natin ng 45 minuto bago makarating sa drop-off point ng Batad. So guys, dito na tayo sa Batad Viewpoint. Dito makikita. This is what is And Batad. this the Kali Viewpoint. Right now it's between Bakit nga ba sa Batad naisip ko magdiwang ng aking kaarawan? Simple lang. Dahil isa ito sa mga parang kong mapuntahan. Masasabi kong ito ang tamang pagkakataon. Medyo mahaba ang tinatahak natin pero alam kong magiging worth it ng pag-stay natin dito. Lunes, di ba? Oo. Pag-give na kasi basta dito pa lang before 9. Before 9. Yun lang po ang nag-iisang jeep, regular jeep na papuntang Batad. Dito na rin po yan. Limited lang pala talaga ang biyahe papunta at pabalik dito sa Batad. Hello. I was supposed to have a flight to Palawan today, but suddenly I changed my mind and decided to go here in Batad, Banawe instead. Sometimes our plans in life really do change unexpectedly. But since I know I will be more happier celebrating my birthday here in Batad, so I got the chance. Big thanks to my ate who's always by my side and supports me wherever I go. Nagsisimula na ating paglalakad papunta sa ating tutuluyan ng 3 araw. Dito naabutan natin sinisemento na nila ang daan pababa. Siguro dahil na rin sa maulan at madulas na ang daan dito. Para na rin siguro maingatan ng mga turista na pumapasok sa kanilang lugar. Nakarating na tayo dito sa magkaibang daan na ito. Ang instruction sa atin na may-ari ng guest house online, daan pa kaliwa, kaya doon tayo pupunta. Ang hahanapin natin ay ang Batad Viewpoint Guest House. Marami ka kasing pwede matuluyan kung mag-stay ka dito. At ang isa sa mga popular na tunutuluyan, itong pupuntahan natin. Mamay ituturo ko kayo pag nakarating na tayo. Pansamantala muna tayo nagpahinga dito sa isang guest house na nadaanan natin. Meron kasing isang lokal na nagaya paakyat kaya sumunod naman tayo. Gutom at pagod na din, kaya di din kinaya at inaasahan ko nga malayo pa yung guest house na tutuluyan ko. May restaurant na rin sila dito at bilihan ng mga souvenir pampasalubong. This is the view, looks like. Sino ba naman ang di gaganahan kumain kung ganito ang view mo? After nga natin kumain ay nag-decide na tayo puntahan ang tutuluyan natin. Grabe, mas malawak pala dito ang view. Kilala ang Batad Viewpoint Guest House dahil sa ilang sikat na vlogger na din ang nakapag-stay dito. Napakaganang vibe dito dahil ang bait na may-ari kausap online, lalo na sa personal. Piruin nyo, under renovation pala itong guest house pero kulang ang in-accept nila na tumuloy muna ng 3 araw.
Punta tayo sa baba sa aking tutuluyan. Binigay nila sa akin ang family room na ito, kung saan pwede makakomodik dito ng 6 hanggang 8 tao. Grabe, sa sandaling ito, solo ko lang. At paglabas mo, ganito agad ang bubungad sa'yo. Hindi talaga ako nagsisi. Habang nagpapalipas ng oras dahil sa hapon na din, hindi ko hinindihan ang pagkakataong makapagkape habang nakatanaw sa ganda ng rice terraces ng Batad. Simple lang, walang special brew, walang fancy cup. Pakiramdam ko, ito ang pinaka-importanting kape sa buhay ko. Isa siyang paalala na minsan, the best moments are the quiet ones. Lakas makadrama ng scene na to. Tinanong ako ni Ate Grace yung may-ari kung bakit mag-isa ako. Sabi ko, nagtatravel na talaga ako mag-isa nung nag-30s ako. Kapag kaarawan ko, tinanong niya kung birthday ko ngayon. Opo, ang sabi ko. Sabay ngiti ko. At nung nagpaluto ako ng dinner, nilutuan niya pala ako ng spaghetti. Pa-birthday daw niya sa akin. At sabay kinantahan nila ako kasama ang mga anak niya. I'm not expecting this to happen. Sapat na sa akin ang ganitong klaseng katahimikan. Kaya nga umalis ako sa syudad, sa maraming tao. Gusto ko enjoy ang moment na mag-isa ako. Natahimik ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mapapaiyak. Kasi, paano ba? Sa lugar na napakalayo sa tahanan? Dito pa ako nakahanap celebration na hindi ko inaasahan. Habang kumakain ako ng pagkain na ipinagluto nila, naisip ko, ang ganda pala ng birthday na ganito. Yung hindi yung grande, pero totoo. Yung kahit mag-isa ka sa biyahe, hindi mo kailanman mararamdaman na nag-iisa ka. Kaya sa birthday na yon, sinabi ko sa sarili ko, salamat. Dahil minsan, sa lugar na hindi mo inaasahan, dun ka pala mas ginagawang espesyal. This is the start of my second day here in Batad. Before our tour officially begins, syempre kape muna at kailangan may laman ng tiyan natin kahit paano. Today, we're heading out to explore some of Batad's most iconic spots. The Batad Viewpoint, kung saan makikita mo yung terraces na parang painting. Tapia Falls, na kahit malayo ang trek, sulit dahil it rewards you with ice-cold water rushing straight from the mountains. And of course, the heart of their village, kung saan mararamdaman mo talaga yung simple at tahimik na buhay ng mga taga dito. Anong anin mo? Trisha. Trisha. Ang tour guide ko ngayon ay ang bunsong anak ni Ate Grace. Tinanong ko yung bata kung sanay ba siya sa mga ganito. Oo naman daw. At kadalasan, pag marami turista, isa talaga siya sa mga tour guide sa kanila. So yun guys, punta kami ng view deck. Bali yun yung pinaka-highest point nung dito sa Batad, tama? Highest point nyo, pinakamataas. Ay, dun pa. Siyempre, mahaba-habang lakaran ito kaya kailangan din magbaon ng tubig. At kung maaari, pananghalian na din para makabawi ng lakas habang nagpapahinga at pabalik sa guest house. Kaya may picture lang guys na kapag pupunta kayo dito or magtutour kayo, dapat handaan yung mga tuhod kasi medyo steep ang daan pababa, hindi mas lalo na pagpaakyat sa mga first time lang. Medyo matarik ang daan papunta sa view deck nila. At asahan na dahil sikat nga ang hagdan-hagdang palayan dito, di may iwasan na ito talaga ang dadaanan natin. Maybe siya nga yung niya dito, language niya dito. Ilocano ba? Tuwali. Ang layo ng Batad Viewpoint sa guest house mula sa shortcut na daan ay 45 minutes lang daw ang lalakarin. Mas nakakapagod daw kung magsisimula kami pababa sa village nila. At akit pa view deck
at bababa ulit. Medyo nakakapagod nga yun. Pansamantala muna tayo nagpahinga sa spot na to at ilang minuto lang, lakad na ulit tayo. Malapit na tayo sa view. Malapit. Kasama ang Batad sa Rice Terraces of the Philippine Cordilleras, ang kauna-unahang cultural landscape ng Pilipinas na na-declare bilang UNESCO World Heritage Site. Hindi lang ito basta palayan, it's a living heritage. A 2,000-year-old engineering wonder created by the Ifugao ancestors. Carved by hand, built with patience, passed on from one generation to the next. Dito sa Batad, bawat hagdan ng palayan may kwentong dala. Kwentong tungkol sa resilience, unity, at kung paano natutunan ng mga Ifugao na makipagtrabaho kasama ang bundok. Ang terraces na ito ay ginawa gamit ng bato, lupa, kahoy, at lakas ng tao. Walang heavy equipment, just pure skill and determination. At least that reminds us that beauty is built slowly, that progress takes patience, and that every great achievement, sa bundok man o buhay, nagsisimula sa isang maliit pero matapang na hakbang. At kahit napakalayo nito, kahit kailangan mo pa maglakad ng mahabang trail, mararamdaman mo ang dahilan kung bakit ito pinagmamalaki sa buong mundo. Batad isn't just beautiful, it is a proof of human resilience. Doon kami galing sa may taas. Doon. Ang bahay. Layo. Yung tapiya po sa ano dito. Sa kabilang side. Agad lang po. Ang next destination nga natin ay yung Tapia Falls na nasa kaliwang bahagi nitong view deck. Abot din daw ito ng 30 minutong paglalakad. Dito medyo matcha-challenge talaga ang inyong mga tuhod dahil sa matataas na hakbangin na ito pababa. Sinulit po ang picture. Yung literal na makikita mo sa picture, ang hagdang-hagdang palayan na madali lakyatin, hindi pala. Kailangan din ng muscle training at tipong namumundok ka talaga bago ako pumunta dito. Malapit na kami. Hindi ko lang sure Malapit na ba tayo? Malayo pa. Excited no? Bakit ba napakahalaga ng Batad? Kasi dito mo makikita ang kahusayan ng mga ninuno. Stone walls na inayos ng kamay, complex irrigation systems na galing mismo sa natural springs, at planting traditions na hindi napuputol kahit iba-iba ang henerasyon. Ayon sa ilang lokal dito, ang mga palay na tinatanim nila dito para maging bigas ay hindi binibenta, kundi ginagamit pala nila sa pang-araw-araw nilang pagkain. Magpapahinga muna tayo sa bahay na ito bago tayo bumaba sa falls.
Na-video ka. Nakabidyo! Na-video ka tuloy. Isang bata, muntik mahulog. Habang pababa kami, dala ng kakulitan ng bata, muntik pa itong masubsob dahil sumakay ito sa rails pababa. Tawa na lang siya eh. Pero alam ko naman sanay na sanay sila sa mga gato simula pagkabata nila bilang lokal sa lugar na ito. Pataas na ulit. Nakaubos talaga ng energy pero malapit na tayo. Andito na tayo. After hours of trekking through the steep terraces and mountain trails, finally, this is the reward. Pagkarinig mo ng lagaslas ng tubig, parang unting-unting nawawala yung pagod. And when you see it, this massive wall of water crashing down with so much force, you realize something. Lahat pala ng bigat na dinaanan mo, may dahilan. The cold breeze, the mist touching your face, the echo of the falls, parang sinasabi ng nature, kapag hindi ka sumuko, dadalhin kita sa lugar na ganito. Tapia Falls isn't just a destination, it's a reminder. A reminder that every difficult path can lead to something breathtaking. That every struggle can bring you somewhere you never thought you'd reach. So kung pagod ka, kung minsan parang gusto mo lang huminto, remember this moment. If I made it here, through the steps, the sweat, the doubts, you can make it whatever you're facing too. This is Tapia Falls. Raw, powerful, and healing. A proof that the journey may break you, but the destination can put you back together. Mula sa lakas at ingay ng Tapia Falls, ngayon naman, papunta tayo sa puso ng Batad, ang kanilang village. Pabiyakitin namin ang taas. Habang naglalakad tayo pabalik, mapapansin mo kung gaano kaiba ang tahimik ng bundok. Parang sinasabi niya, huminga ka muna, makinig ka. Grabe kung nahirapan kang bumaba. Mas nakakapawid yung patat. Dito sa Batad Village, makikita mo ang tunay na kwento ng mga taong araw-araw na mumuhay sa gitna ng matarik na hagdang-hagdang palayan. Walang shortcuts, walang madali, pero puno ng tapang at dedikasyon. At doon mo marirealize kung kaya nilang bumangon araw-araw sa ganitong terrain, ikaw rin, kaya mong bumangon sa mga hamon mo. The trail going to the village is simple, humble, and raw. Pero sa bawat hakbang, may natututunan ka na hindi lahat ng maganda kailangan bongga at hindi lahat ng matagumpay kailangan maingay. Minsan, ang tunay na yaman ay nasa tahimik na lugar na ganito, kung saan mas malinaw mong naririnig ang sarili mo.
Nakabalik na pala tayo sa guest house. Hindi na natin i-record ang pagpasok natin sa village. Tatandaan pa akit dito. Ngayon naman ay uling gabi ko na dito sa Batad. At sinusulit na lang ang sandali kasama ang pamilya ni Ate Grace. Bali inofera nila ako na masahe. At gusto ko din naman maranasan yon dahil na din sa maghapong pagtetrek namin. Kinabukasan, hinanda ko na ang sarili ko para makaabot sa trip ng alas 9 papunta sa Banawe. Last day ko na dito sa Batad at habang tinatanaw ko ang hanggang palayan, ramdam ko yung katahimikan na naiiwan na bundok sa puso ko. Parang bawat terrace, bawat patak ng ulan, bawat hangin na dumaan, may kwento at tiyaga at pasensya. Dito ko na-realize na minsan kailangan mong lumayo sa ingay ng mundo para maramdaman mo yung simplicity ng buhay, yung connection mo sa kalikasan, at higit sa lahat, yung connection mo sa sarili mo. Ano ang pangalan mo ba yan? Pwede po. Hindi mas matanda ka kay ate. Mas matanda po siya. I celebrated my birthday here. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng moments na nagpapaalala na every step, even the hardest climb, ay may reward. At sa bawat paghinga ko dito, natutunan kong slow down. Appreciate the little things at maging grateful sa journey na hindi mo naman nakikita pero ramdam mo sa puso. Kung may time ka lang, kung may lakas ka lang, punta ka dito. Mararamdaman mo yung peace, yung inspiration, at yung energy ng lugar na kaya magpabago ng perspective mo. Dahil minsan, kailangan lang natin huminto, tumingin sa paligid, at maramdaman na life is bigger than our everyday worries. Mauna na po ako ate. O sige, good luck and God Thank you bless po. your trip. Ingat. Sumasama talaga siya. Kayaan kong sasama sa taas. Hatid mo ako. Sir, Ingat po good ate. luck. Thank you God very bless much, your Ate trip. Grace. Apo. Thank you po. Sige po. Ka na. So yun. Kailangan na natin bumalik sa Makati. Kasi may work pang hinihintay sa atin. Nasaan na yung aso? Wala na. Hinahatid ako nun eh. Oh, nuna ka pa sa akin. Ano? Baka away mo. Yun ang akitin natin. Papunta dun sa sakayan ng jeep. Pabanawe. Let's go, let's go. Yun yung jeep na sasakyan natin. We're still waiting for some passengers. We're going to Banawe. You are my lifeline, the reason I breathe, my love. You give me clear skies, we're raising the clouds above. Every song
Nandito na tayo sa Banawe. We're looking for terminal. Hanap natin yung terminal sa Boda. Biyahe pa Baguio. We're finally arrived here sa Siboda, going to Baguio. So, biyahe ay almost 3 hours din. Kaya, I want to go sit down there in the front. bali ako na lang yung Southeast Asia's largest community of Japanese settlers. Thank you Lord. Midana Wati. Ito yung second stop over namin going to Baguio. Hindi ko alam nasa na kami eh. Wala kasing signal eh. Since kung bumiyahe kami sa mga natin. Hindi ko alam kung nasan kami. Alam ko malapit na eh. Almost 5 hours na kami biyahe. Kaya siguro malapit na kami sa Baguio.